Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,701-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, hindi tulad ng kanyang inosenteng anak na si Christian, nang tumingin si Henry sa mga taong nagdudulot ng gulo sa angkan ng garrison sa hindi kalayuan, naging seryoso ang kanyang tingin. Hindi nila pinigilan ang kanilang banal na kamalayan kaya naramdaman niya na sila ay mga powerhouse ng Dao establishment na nasa antas 7. Bagamat mas mahina sila kaysa sa kanya, tiyak na hindi sila mga ordinaryong tao. Sa pagkakaalam niya, walang katulad nila sa Night Forest. Sa madaling salita, ang mga taong ito ay hindi taga Night Forest. Tumahimik ka. Saway ni Henry sa anak niyang si Christian, ikaw na hanggal na bata, ano pa bang nasa isip mo bukod sa mga babae? Dahil 2 level 7 Dao establishment cultivator ang pumunta sa Garrison clan para manggulo, may dahilan siguro. Hindi mo nga alam ang pinagmulan ng 2 taong ito, pero gusto mo pang magpasikat sa harap ng babaeng iyon. Masyado ka talagang hanggal. 2 level 7 Dao cultivator. Nabigla si Christian nang marinig ang mga salita ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na ang mga taong nagdudulot ng gulo sa angkan ng garrison ay ganito kalakas. Mas mahina lang sila ng kaunti kaysa sa kanyang ama. Kung gusto nila siyang patayin, parang pagtapak lang ito ng langgam. Sa kabilang panig. Matapos malaman ng mga pasikot-sikot sa bagay na ito mula kay Tristan, namutla ang mukha ni Raisin. Hindi niya inaasahan na ang kanyang anak na babae ay mag-uudyok sa mga taong may ganitong kapangyarihan. Sa katunayan, hindi niya talaga alam ang tungkol sa bagay na ito. Ito ay gawa lamang ng kanyang anak na babae. Pakiusap, hindi ko alam ang tungkol sa bagay na ito. Kagagawan ito ng anak kong si Lily. Dadalhin ko siya rito at ibibigay sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Raisin, dali-dali niyang dinala ang kanyang anak na si Lily, kasunod si Stella. Maraming anak na lalaki si Raisin, ngunit 2 lamang ang babae, kaya't pinakamamahal niya ang kanyang 2 anak na babae. Gayunpaman, ngayong ang kanyang panganay na anak na babae ay nagdulot ng napakalaking sakuna, alam niyang hindi niya ito mapoprotektahan. Sa halip na silang 2 ay mamatay ng magkasama, mas makabubuting ipadala ang kanyang panganay na anak na babae at hayaan ang kabilang panig na harapin ito. Sa ganitong paraan, maaaring mabuhay pa rin siya. Ama, anong ginagawa mo? Namutla ang mukha ni Lily. Napuno ng takot ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Tristan. Kung alam lang niya ang tungkol sa pinagmulan ni Tristan kanina, hindi sana siya nang ahas na galitin ito. Kahit nagalitin pa niya ito, papatayin niya sana ito para maiwasan ang gulo. Sinabi na ni Raisin kay Lily kung gaano kalakas ang mga taong kasama ni Tristan. Mas makapangyarihan sila kaysa sa pinuno ng Mountain Alliance. Nangangahulugan ito na sila ay hindi bababa sa level 5 na mga powerhouse ng Dao establishment. May bahid ng pag-aatubili na sumilay sa mga mata ni Raisin, ngunit agad itong napalitan ng determinasyon. Nagngingit-ngit siya at sinabing, ikaw ang nagkamali, kaya kailangan mong panagutan ang mga kahihinatnan. Huwag mong idamay ang pamilya mo. Nang marinig ito, ang magandang mukha ni Lily ay namutla ng husto, at siya ay nanginig ng malakas. Pagkatapos, tumingin siya kay Stella at nagmakaawa, Stella, iligtas mo ako, kailangan mo akong iligtas. Hindi ba't sinabi mo sa akin noon na ang iyong kasintahan ay anak ng Grand Elder ng Carefree Dao Sect? Ang Grand Elder ng Carefree Dao Sect ay isang level 8 Dao establishment powerhouse, tama ba? Mukhang walang magawa si Stella. Kahit mataas ang katayuan ng kanyang kasintahan sa Carefree Dao Sect, ano kaya? Wala siya rito. Bukod pa rito, ang kanilang relasyon ay hindi tiyak at nakasalalay sa pagsang-ayon ng kanyang ama. Alam niya na tiyak na gugustuhin ng kanyang ama na ang kanyang anak ay magpakasal sa isang taong may angkop na pinagmulan. Kung tunay na tutol ang kanyang ama sa kanila, alam niyang walang magagawa ang kanyang kasintahan kundi piliin ang pamilya nito kaysa sa kanya. Ito ang realidad. Sa mundong ito kung saan iginagalang ang malakas, ang mga damdaming tulad ng pag-ibig ay walang halaga sa harap ng kapangyarihan. Sa sandaling ito, narinig ni Henry ang mga salita ni Lily at tinitigan ang kanyang anak. Napangisi siyang sinabi, hindi ba't sinabi mong hindi niya alam ang iyong pagkakakilanlan?
Hindi lang siya, pati ang kanyang kapatid ay alam ang iyong pagkakakilanlan. Natigilan si Christian. Pagkatapos, nahihiyang ngumiti siya at sinabing, pare, hindi niya talaga alam. Sinabi ko lang sa kanya kalaunan. Noong una kaming nagkita, hindi niya talaga alam. Nagkataon sa oras na ito, si Stella, na nag-aalalang tumitingin sa paligid, ay biglang nakita si Christian. Lumiwanag ang kanyang mga mata, at tinawag niya, Kuya Christian. Natural lamang na hindi siya maaaring baliwalain ni Christian. Nagdahilan siya at mabilis na lumipad palapit. Bahagyang kumunat ang noo ni Henry. Nag-aalala siyang masaktan ang kanyang anak, kaya sumunod din siya. Si Lily, na nawalan na ng pag-asa, ay tumangala nang marinig ang boses ng kanyang kapatid. Nang makita niya ang dalawang figure na lumilipad palapit, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa pag-asa. Iyan ba ang kasintahan ni Stella, si Christian, ang anak ng Grand Elder ng Carefree Dao Sect? Bodyguard ba niya ang katabi niya? Kasabay nito, napansin din ni Raisin sina Henry at Christian. Alam niyang may kasintahan ang kanyang pangalawang anak na babae at hindi naman masama ang pinagmulan nito. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip dahil sigurado siyang hindi papayag ang pamilya ng kabilang panig sa kanyang anak. Stella, ito ang aking ama. Pagkatapos lumapit si Christian, ipinakilala niya si Stella kay Henry, ama, ito si Stella. Ikinagagalak kong makilala ka, Tio. Nagliwanag ang mga mata ni Stella nang makita niya si Henry, at mabilis siyang yumuko dito. Nagulat din si Raisin at mabilis na yumuko ng may paggalang. Ako si Raisin, ang pangalawang pinuno ng Alyansang Pangbundok. Pagbati, Elder Yang. Si Henry, ang Grand Elder ng Carefree Dao Sect at isang Level 8 Dao Establishment Powerhouse, ay sikat sa Carefree Island. Hindi siya isang taong madaling makilala ni Raisin. Kahit na nakilala pa siya ni Raisin noon, hindi pa rin siya maglalakas loob na kausapin ito. Mas lalong nagulat at natuwa si Lily nang malaman niyang hindi lang si Christian ang nandito, kundi pati na rin ang kanyang ama. Dahil sa presensya ng isang Level 8 Dao Establishment Powerhouse, nagkaroon na siya ng pagkakataong mabuhay. Dahil dito, agad na nagbago ang tingin ni Lily. Sa halip na takot, puro pangungot siya ang naroon nang tumingin siya kay Christian. Mapanguyang pa nga niyang sinabi sa kanya gamit ang voice transmission, paano kung dinala mo rito ang mga taong ito? Kasing lakas ba sila ni Elder Yang? Kilala mo ba kung sino siya? Siya ang ama ng magiging bayaw ko. Ang ama niya ay ang Grand Elder ng Carefree Dao Sect, isang Level 8 Dao Establishment Powerhouse. Nang marinig ang mga sinabi ng kabilang panig, hindi napigilan ni Tristan ang pagkunot ng noo. Isang Level 8 Dao Establishment Powerhouse. Mas malakas siya kaysa kay Tio Hale at sa powerhouse mula sa maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom. Kahit magsanib puwersa pa sila, maaaring hindi sila ang makakatapat niya. Bagamat isang makapangyarihang Dao merging ang kanyang ama, wala naman talaga roon ang kanyang ama. Hindi siya sigurado kung mapipigilan niya ang kabilang panig gamit lamang ang pangalan at reputasyon ng kanyang ama. 4,702. Kuya Christian, nasa problema ang pamilya natin, dapat mo akong tulungan. Hindi nangahas si Stella na sabihin ito sa harap ni Henry, kaya't kay Christian lang niya na iparating ang kanyang boses. Simula pagkabata, lagi akong inaalagaan at pinaglalaroan ng ate ko. Hindi ko kayang makita siyang nahihirapan. Nagmamakaawa ako sa iyo, Kuya Christian. Dahil sa pagmamakaawa ni Stella, walang anumang pagtutol si Christian. Agad siyang nagmakaawa sa kanyang ama na iligtas si Lily. Bagamat maaaring mayroong napakalakas na puwersa sa likod ng dalawang Level 7 Dao Establishment Cultivator na ito, hanggat ang mga puwersa sa likod nila ay nasa Carefree Island, hindi ito magiging malaking problema. Tutal, ang Carefree Dao Sect ang pinakamalakas na puwersa sa Carefree Island. Naniniwala si Christian na hanggat ang dalawang ito ay taga Carefree Island, magiging madali lang malutas ang bagay na ito kung hihingi ng pabor ang kanyang ama. Kumunat ang noo ni Henry. Ayaw niya talagang masangkot sa gulo na ito, pero ngayon, ang anak niya ang nagmamakaawa sa kanya para sa isang babae. Bilang isang ama, hindi niya talaga kayang saktan ang damdamin ng anak niya. Tutal, ito naman ang pinakamamahal niyang anak.
Pasensya na, sa wakas ay nagsalita si Henry, habang nakatingin kay Randy at sa makapangyarihang Dao establishment mula sa maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom. Bahagya siyang yumuko at sinabing, "Ako si Henry, ang Grand Elder ng Carefree Dao Sect. Maaari mo bang bitawan ang bagay na ito bilang isang pabor sa akin? Hanggat hindi mo siya papatayin, may utang ako sa iyo." Habang sinasabi ito, kahit banayad ang tono ni Henry, pinakawalan niya ang kanyang banal na kamalayan sa ikawalong yugto ng Dao Establishment Realm, na mas malakas kaysa kay Randy at sa kanyang kasama. Ito ay upang ipaalam kay Randy at sa kabilang lalaki ang kanyang lakas. Powerhouse ng Level 8 Dao Establishment. Bahagyang kumunat ang noo ni Randy. Sa kabaligtaran, ang makapangyarihang Dao Establishment mula sa maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom ay napangisi. "Henry, kilala mo ba ang pagkakakilanlan niyang Master Tristan?" Nang makitang walang takot pa rin ang kabilang panig matapos malaman ang kanyang lakas, medyo nagulat si Henry at walang malay na tumingin kay Tristan. Bago pa makapagtanong si Henry, sinabi na ng makapangyarihang tao mula sa maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom, siya ang anak ng bagong makapangyarihang tao ng Dao Merging ng ating Surging River Divine Kingdom, si Lord Alvin. "Ako ay mula sa maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom, at naparito ako sa utos ng makapangyarihang tao ng Dao Merging ng maharlikang pamilya, si Lord Tension, na ibalik si Young Master Darfield." Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Henry nang marinig niya ang mga salitang iyon. Si Raisin, na nag-aakalang male iligtas si Lily, ay namutla rin. Ang anak ng bagong Dao Merging Powerhouse mula sa Surging River Divine Kingdom. Kamakailan lamang narinig ni Raisin ang tungkol sa bagong Dao Merging Powerhouse mula sa Surging River Divine Kingdom, si Alvin, na ang palayaw ay God-defying sword. Hindi nakakapagtaka na nang marinig niya ang pangalan ni Tristan ngayon lang, parang pamilyar ito sa kanya. Anak pala ni Alvin si Tristan. Tapos na. Alam ni Raisin na hindi na maliligtas ang kanyang panganay na anak na babae, si Lily. Kahit papakilyusin ni Henry ang buong Carefree Dao Sect, maaaring hindi nila ito mailigtas. Natarante siya, umaasang parurusahan lang ng kabilang panig si Lily at iiwan ang sarili at ang angkan ng garrison. Ang makapangyarihang Dao Merging. Nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ni Stella. Si Christian, na nasa tabi niya, ay nagpakita ng takot na ekspresyon. Hindi nila inaasahan na ang bagay na ito ay magsasangkot ng isang Dao Merging Powerhouse, at ang binata ay anak ng bagong Dao Merging Powerhouse sa Surging River Divine Kingdom. Narinig din ni Christian ang tungkol sa bagong Dao Merging Powerhouse mula sa Surging River Divine Kingdom. Ang kabilang grupo ay isang prodigy mula sa mundo sa loob ng life creation chart. Sinasabing noong una siyang dumating sa Divine Land ilang dekada na ang nakalilipas, isa lamang siyang Level 8 Dao Establishment Powerhouse. Gayunpaman, sa loob ng wala pang 100 taon, nakapasok na siya sa Dao Merging Realm. Maraming tao ang naniniwala na hanggat hindi siya namamatay ng maaga, tiyak na papasok siya sa kaharian ng Triple Dao Merging, at magiging isang nangungunang makapangyarihang nilalang ng banal na lupain. Sa puntong ito, ang makapangyarihang Dao Establishment mula sa maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom ay nakatitig kay Henry at nagbabala, "Henry, maaari mo kaming piliing kalabanan. Gayunpaman, maaaring hindi mo kami mapatay kung magsasama-sama kami. Kahit na kaya mo, papatayin mo ba ang lahat ng tao rito, kasama na ang angkan ng garrison? Hanggang may isang taong nabubuhay, tiyak na lalabas ang balita tungkol sa nangyari rito. Tutal, hindi maraming tao ang susuko sa pagkakataong makakuha ng pabor sa isang makapangyarihang Dao Merging." Kahit hindi niya ito sabihin, lubos na alam ito ni Henry. Kaya naman, hindi siya nag-atubiling dalhin si Christian sa kanyang tabi bago tumingin kay Tristan at humingi ng paumanhin, "Young Master Darfield, hindi ko alam na ikaw ang anak ni Lord Alvin, at nasaktan kita. Sana mapatawad mo ako. Hindi kami makikialam ng anak ko sa bagay na ito. Nasa iyo na ang pakikitungo sa angkan ng garrison. Kung kailangan mo akong kumilos para sa iyo, pakisabi naman sa akin." Alam ni Henry na ang Carefree Dao Sect ay maaari ring humingi ng tulong sa isang Dao Merging Powerhouse, ngunit ang powerhouse na iyon ay hindi magmumula sa sekta. Imposible para sa kanila na gawin ang lahat para sa sekta.
Kahit na mayroon ng sariling Dow-merging powerhouse ang Carefree Dow sect ngayon, malabong makasakit pa ang sekta ng isa pang Dow-merging powerhouse para lamang sa personal nitong kapakanan. Kaya naman, mabilis na inamin ni Henry ang pagkatalo nang malaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Tristan. Hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting kahihiyan. Natural lamang na nasiyahan sina Tristan at ang iba pa sa matalinong desisyon ni Henry. Samantala, namumutla ang magandang mukha ni Stella. Akala niya noong una ay matutulungan niya ang kanyang kapatid na si Lily, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong nasaktan ng kanyang kapatid ay may ganitong makapangyarihang pinagmulan. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa sandaling ito dahil alam niyang wala siyang magagawa para iligtas ang kanyang kapatid. Kung tungkol naman sa ama ni Christian na si Henry, wala siyang reklamo sa pagbabago ng ugali nito. Tutal, kung ilalagay niya ang sarili sa sitwasyon nito, ganoon din ang magiging desisyon niya. Sana hindi ako madamay dito. Habang iniisip ito, mabilis na tumingin si Stella kay Christian at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Kuya Christian, hindi ako nasangkot sa problema ng kapatid ko. Hindi ko nga alam iyon hanggang ngayon. Nagmamakaawa ako sa iyo na hilingin sa iyong ama na iligtas ako. Natatakot akong ilabas nila ang kanilang galit sa akin." Nang marinig ito, tiningnan ni Christian ang kanyang ama, at doon lamang nalaman na ang ekspresyon ng kanyang ama ay hindi pangkaraniwang seryoso. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakita niya ang kanyang ama ng ganito. Sandali siyang natahimik. 4,703. Bagamat gusto ni Christian si Stella at handang gumawa ng mga bagay para sa kanya, hindi ibig sabihin nito na bulag siyang magsasakripisyo para sa kanya. Kung talagang gusto ng kabilang panig na lipulin ang angka ng Garrison, kahit na magmakaawa pa siya sa kanyang ama na makialam, hindi ito gagawin ng kanyang ama. Higit sa lahat, kahit na handa ang kanyang ama, ayaw niyang masaktan ng kanyang ama ang isang makapangyarihang Dow-merging. Wala nang Dow-merging powerhouse sa Carefree Dow sect ngayon. Ayon sa sinabi sa kanya ng kanyang ama noon, kung ang isang Dow-merging powerhouse ay kikilos laban sa Carefree Dow sect, kahit na magsanib puwersa ang lahat ng level 9 at level 8 Dow establishment powerhouses sa sect, wala pa rin itong silbi. Hindi pa rin nila matatakasan ang kamatayan. Kaya, nang matanggap niya ang paghingi ng tulong ni Stella, pinili niyang manahimik. Kung ano ang iisipin niya kung mahimalang nakaligtas siya rito, wala siyang pakialam. Maaari naman siyang maghanap ng ibang mangingibig. Bukod pa rito, kung makaligtas man siya, sino ang magsasabing hindi magbabago ang isip ng anak ng makapangyarihang Dow-merging at babalik para patayin ang angka ng Garrison at si Stella? Sa oras na iyon, kung kasama pa niya ito, tiyak na masasangkot siya. Lily. Lumipad si Tristan sa ere, ang kanyang tingin ay napunta kay Lily habang isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Wala tayong sama ng loob, pero masyado kang mayabang at mapang-api, at pinipilit mong maging kaaway ko. Sa sandaling ito, namutla ng husto ang mukha ni Lily. Dali-dali niyang sinabi, "Di doon. Tristan, kahit may mga ginawa ako sa iyo, hindi naman talaga kita pinahirapan, di ba? Kung gusto ko talagang pahirapan ka, hahayaan ba kitang maging supervisor? Kung gusto ko talagang pahirapan ka, matagal ko nang sinira ang cultivation mo at ginawa kitang alipin." Nang marinig ito, ngumiti si Tristan ng malamig. "Lily, sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang iniisip mo? Hindi mo ako pinatay o pinigilan dahil gusto mong magdusa ako sa isla ng pagmimina, umaasang magbabago ang isip ko at papayag na makasama ka. Hindi ba't ikaw ang may gawa noong pinahirapan ako ni Peter? Paulit-ulit niya akong pinahiwatig na kung ayaw kong manatili sa isla ng pagmimina, maaari akong umalis basta't pumapayag ako sa mga hinihingi mo. Kaya, huwag kang magpanggap na mabait ka sa akin. Ano man ang mangyari, kailangan mong mamatay ngayon." Pagkasabi niya ng mga salita, gumawa si Tristan ng isang mabangis na hakbang. Nagngangalit ang mga sinag ng espada sa paligid niya. Pagkatapos, bumuo ang mga ito ng isang higanting nakasisilaw na espada. Humampas ito sa kalangitan patungo kay Lily, na nagpapadala ng nakakatakot na mga alon ng enerhiya. Kasabay nito, pinalawak din ni Randy at ng tagapagtanggol ng Dow establishment mula sa Surging River Divine Kingdom ang kanilang banal na kamalayan kay Raisin at sa iba pang miyembro ng angkan ng Garrison. Kasabay nito, hindi nila binawi ang kanilang pagbabantay laban kay Henry at sa kanyang anak.
Bagamat umatras si Henry, sino ang nakakaalam kung nagsasabi siya ng totoo? Pinakamabuti pa ring maging maingat. Dahil sa malakas na pag-atake ni Tristan, likas na lumaban si Lily. Gayunpaman, agad siyang napigilan ni Randy. Natakpan ang kanyang panloob na enerhiya, at hindi man lang siya makagalaw. Isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mukha habang pinapanood niya ang paglapit ng kamatayan. Mamamatay na ba talaga ako? Wala na ba talagang pag-asa? Lalong naging desperado si Lily. Para bang sinasagot ang iniisip ni Lily, isang biglaang pagsabog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan, na yumanig sa kawalan ng may nakapangangilabot na kapangyarihan. Naghiwa-hiwalay ang mga ulap, at isang figure ang bumaba mula sa kalangitan na parang isang guhit ng liwanag, sumugod patungo kay Tristan. Hindi. Ang ekspresyon ni Randy at ng mga makapangyarihang tao mula sa surging River Divine Kingdom ay lubhang nagbago, at agad silang kumilos. Sayang, halos hindi na nila makayanan ang nakakatakot na atake na bumababa mula sa langit. Bomb! Isang nakabibinging sabog ang umalangaw-ngaw, na sinundan ng mga shockwave na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang atake ni Tristan ay nadodge lamang ng natitirang enerhiya. Kasabay nito, nakalaya rin si Lily mula sa pagkakagapos ni Randy. Napasigaw siya, na may kaaya-ayang gulat, isang level 8 daw establishment powerhouse. Nang makita si Randy at ang kalaban na nahihirapang labanan ang umaatake, nagliwanag ang mga mata ni Henry. Alam niyang dumating na ang pagkakataon niya para gumanap kaya mabilis siyang kumilos, tinulungan ang dalawa na labanan ang umaatake. Sino ka? Tinitigan ng masama ng makapangyarihang tao mula sa surging River Divine Kingdom ang bagong dating habang sinasabing, miyembro ako ng maharlikang pamilya ng surging River Divine Kingdom. Ako ang nasasakupan ni Lord Tension, isang makapangyarihang tao ng Dao Merging. Alam mo ba ang ginagawa mo? Siya ang anak ng bagong makapangyarihang tao ng Dao Merging sa surging River Divine Kingdom, si Lord Alvin. Bago pa makapagsalita ang bagong dating, umiling si Randy nang walang magawa. Walang saysay na sabihin sa kanya ang lahat ng ito. Kaaway siya ni Brother Alvin. Kasabay nito, malamig na tinitigan ni Randy ang bagong dating. Nakangisi niyang sinabi, Homer, lalo ka talagang umuurong. Mabuti na lang at dati kang isang makapangyarihang superior powerhouse sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary. Alam kong may alitan kayo ni Brother Alvin. Kung kaya mo, hanapin mo siya para maayos ang problema. Bakit ka nandito na nang-aabala sa isang bata? Nahihiya ako para sa iyo. Ang bagong dating ay si Homer. Matapos marinig ang balita na si Alvin ay magiging isang Dao Merging powerhouse, si Homer, marahil sa ilalim ng pressure at kawalan ng pag-asa, ay nagawang gumawa ng isang mahalagang hakbang pasulong pagkatapos ng ilang gabing pag-inom. Siya ay naging isang level 8 Dao powerhouse. Pagkatapos noon, pumunta siya sa kabisera ng surging River Divine Kingdom, iniisip na kung wala si Alvin, haharapin niya ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin. Gayunpaman, nalaman niya na ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay inilipat niya. Nagkataon lang na nakita niya si Chang'an sa Darfield residence ng panahong iyon at nalaman niya ang tungkol kay Tristan. Dahil dito, sinundan niya sina Randy at Chang'an papunta sa Carefree Island. Bilang isang level 8 daw establishment powerhouse, natural lang na hindi mapansin ni Randy, na isang level 7 daw establishment powerhouse, ang presensya nito. Sa simula, handa siyang kumilos sa isla ng pagmimina, ngunit nang marinig niya na gusto pa ring maghiganti ni Tristan, naisip niya na guluhin muna niya ang plano ni Tristan para sa paghihiganti bago niya patayin si Tristan, at sumugod para pumatay sa huling minuto. Pakiramdam niya ay mas makakamit niya ang kasiyahan sa ganoong paraan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Homer na may isa pang level 8 daw establishment na naruroon sa pinangyarihan. Higit sa lahat, ang kabilang panig ay tumutulong kay Randy. Tinitigan ni Homer si Henry at malamig na nagtanong, sino ka? Bilang isang kapwa level 8 daw establishment powerhouse, ipinapayo ko sa iyo na huwag kang makialam sa mga gawain ko. Kung hindi, ikaw ang magiging kaaway ko. Nagtatago si Homer sa ibabaw ng mga ulap. Bagamat nakita na niya si Henry at ang anak nito mula sa malayo, hindi niya alam ang kanilang pagkakakilanlan.
Hindi lang iyon, kahit nakilala niya si Henry bilang isang level 8 daw establishment powerhouse, hindi niya alam na mas makapangyarihan pala si Henry kaysa sa kanya, isang bagong level 8 daw establishment powerhouse. Samantala, patuloy na umatake sina Randy at ang iba pa, ngunit madaling na-neutralize ni Homer ang kanilang mga atake. 4,704. Dahil nakarating na siya sa ika-8 daw establishment realm kaya nang ahas siyang isipin na magdulot muli ng gulo sa pamilya at mga kaibigan ni Alvin. Kung hindi, kung isa pa rin siyang level 7 daw establishment powerhouse, sina Yassi at Randy mula sa Asher Cloud Mansion, na siyang namamahala sa pagprotekta sa Darfield residence, ay sapat na para itaboy siya. Dati, pumunta siya sa kabisera ng surging River Divine Kingdom, hindi niya layuning talunin ang dalawang ito at tabyusan ang kanyang sarili. Alam niya na pagkatapos umangat ni Alvin sa Dow Merging Realm, tiyak na nagkaroon siya ng malalim na pagkakaibigan sa maharlikang pamilya ng surging River Divine Kingdom. Kung hindi, ang Darfield Residence at ang Asher Cloud Mansion ay hindi lilipat ng sunod-sunod sa kabisera ng surging River Divine Kingdom. Tiyak na may magandang relasyon si Alvin sa mga makapangyarihang miyembro ng maharlikang pamilya. Kung kikilos siya laban kina Yassi at Randy, tiyak na makikialam ang mga makapangyarihang miyembro ng maharlikang pamilya. Sa oras na iyon, maaaring tuluyan na siyang maipit doon. Ang plano niya ay patayin. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, hanggat walang level 8 daw establishment powerhouses o mas mataas pa, hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin ang sinuman. Kaya pa niyang patayin sina Yassi at Randy. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lumipat na ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin. Matapos mabalitaan ng anak ni Alvin na si Tristan, sinundan niya ito, iniisip na sigurado siyang magtatagumpay. Ngunit sa hindi inaasahan, nang malapit na niyang talunin si Randy at ang isa pang level 7 na daw establishment powerhouse, isang level 8 na daw establishment powerhouse ang pumasok, at pinahina ang kanyang atake. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na mas malakas ang kanyang kalaban kaysa sa kanya. Paano kung ikaw ang kaaway ko? Nang harapin ang banta ni Homer, ngumiti si Henry nang may pagmamalaki. Ibang-iba ito sa dati niyang magalang na kilos sa harap ni Tristan. Para siyang dalawang magkaibang tao. At lahat ng ito ay dahil nakatanggap lang siya ng mensahe mula kay Randy. Elder Yang, ang taong ito ay nagngangalang Homer. Siya ay isang kaaway ni Brother Alvin mula sa mundo sa loob ng Life Creation Chart. Ngayon, hinihingi ko ang iyong tulong upang itaboy siya palayo at samahan si Tristan pabalik sa surging River Divine Kingdom. Gagantihan ko ang pabor na ito sa ngalan ni Brother Alvin. Natural lang na ginawa ito ni Randy dahil nag-aalala siya na sandali lamang makikialam si Henry bago umalis. Hindi niya inaasahan na si Homer ay magiging isang level 8 daw establishment powerhouse. Dahil dito, kahit na magsanib puwersa siya at ang powerhouse ng maharlikang pamilya, hindi sila magiging kalaban ni Homer. Imposible para sa kanila na protektahan si Tristan. Mabuti na lang at mayroon pa ring malakas na level 8 daw establishment powerhouse na nasa eksena. Para maakit ang kabilang panig sa kanyang panig, mabilis na nagpadala ng mensahe si Randy kay Henry. Ang ipinahihiwatig ng kanyang mensahe ay si Homer ay mula sa mundo sa loob ng Life Creation Chart at walang suporta sa Divine Land. Kung tutulungan sila ni Henry na harapin siya, makakakuha siya ng pabor mula sa isang daw merging powerhouse. Naniniwala si Randy na gagawa ng tamang desisyon si Henry. Homer, hindi mo masasaktan kahit isang hibla ng buhok ng batang ito hanggat nandito ako. Sa isang iglap, nakarating si Henry sa harap ni Tristan at pinrotektahan si Tristan sa likuran niya. Bagamat alam ni Tristan na ginagawa ito ng kabilang panig bilang paggalang sa kanyang ama, dali-dali pa rin siyang nagpasalamat dito at palihim na nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at naroon si Henry. Kung hindi, mamamatay na sana siya ngayon. Hindi niya inaasahan na si Homer ay magiging isang level 8 daw establishment powerhouse pagkatapos makarating sa Divine Land. Alam din niya na hindi nagkataon na nandito si Homer. Malamang na sinundan ni Homer sina Randy at ang iba pa rito. Pakitingnan ko ang kakayahan mo. Sigaw ni Homer. Sa isang iglap, biglang umihip ang hangin sa paligid ng kanyang katawan.
Isang nakakatakot na puwersa ang sumabog na nagdulot ng dagandong. Pagkatapos, bumaril siya pababa na parang bola ng kanyan. Bomb! Habang gumagalaw si Homer, umihip ng malakas ang hangin, at nayanig ang lupa. Nang makita ito, dumilim ang ekspresyon ni Henry. Umugong ang kanyang enerhiya, handang harapin si Homer. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpatigil saglit kay Henry. Nakita niya si Homer, na nagmamadaling lumapit kay Randy at sa makapangyarihang pamilya ng hari, ay biglang lumingon at sumugod kay Lily. Pagkatapos, kinuha niya ito at lumipad patungo sa malayo. Malinaw na wala siyang balak na labanan si Henry. Sandaling hindi napigilan ni Henry ang makaramdam ng galit at kahihiyan. Sus Mariosep! Ang lakas ng loob niya na lokohin ako. Walang pag-aalinlangan, hinabol siya ni Henry. Gayunpaman, dahil matagal nang may plano si Homer at siya ang unang kumilos, nabigo si Henry na pigilan siya sa pagtakas. Naglaho si Homer nang walang bakas sa ilalim ng banal na kamalayan ni Henry. Pagbalik ni Henry, madilim ang kanyang ekspresyon habang yumuko kay Tristan at sinabing, "Young Master Darfield, ang aking kapabayaan ang nagbigay daan kay Homer na iligtas ang iyong kaaway." "Ayos lang, Elder Young." Umiling si Tristan at sinabing, "Kung ikukumpara doon, masaya lang ako na nakaligtas ako." Sumunod, dahil hindi alam ni Raisin at Stella ang mga ginawa ni Lily noon, hindi na sila pinanagot ni Tristan. Bukod dito, iniligtas ni Henry ang buhay niya ngayon. Sinabi sa kanya ni Randy na kung wala si Henry, magiging mahirap masiguro ang kanyang kaligtasan. Young Master Darfield, sa katunayan, ang usapin sa pagitan ng aking anak at ni Stella ay hindi pa naaayos, at hindi pa ako pumapayag sa kasal na ito. Hindi mo siya kailangang pawarin para sa akin. Sabi ni Henry, bahagyang nag-aalala na baka isaalang-alang ng kabilang panig ang kabayaran sa kanyang pabor. Para sa kanya, ang pabor na ito ay walang silbi. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang pabor ng makapangyarihang Downmerging na si Alvin. Matagal nang palaboy-laboy si Tristan sa labas. Bagamat karaniwan pa rin ang kanyang lakas, napakatalino niya sa pakikipagkapwa-tao. "Elder Young, makakaasa kayo, ipapaalam ko sa aking ama ang bagay na ito at ipapaalam sa kanya na iniligtas ninyo ang buhay ko. Sana, sa hinaharap, matulungan niya kayo kung kailangan ninyo ito." Nang marinig ito, agad na nagliwanag ang mukha ni Henry na may maliwanag na ngiti. "Salamat, Young Master Darfield." Pagkatapos, isinama ni Henry ang kanyang anak at sinamahan si Tristan patungo sa Surging River Divine Kingdom. Pagbalik nila sa Surging River Divine Kingdom, natural lang na nakilala nila si Alvin, na matagal nang naghihintay doon. Nang makita ang pamilyar at matangkad na figure sa hindi kalayuan na may gwapong mukha, tuwang-tuwa na lumapit si Tristan. "Ama!" Nang makita ang mahigpit na yakap ng kanyang anak, na may tangkad na kasing taas niya, inabot ni Alvin ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang balikat. "Natutuwa akong nakabalik ka na. Maligayang pagbabalik. Mamaya, dadalhin kita sa iyong ina. Tiyak na matutuwa siya. Matagal ka na niyang hinahanap-hanap at nag-aalala na siya sa iyong kaligtasan," sabi ni Alvin habang nakatingin sa mga hindi pamilyar na mukha na nakatayo kasama si Randy. Nagtataka niyang tinanong, "Kapatid na Hale, sino ang 4 na taong ito?" 4,705. Pagkatapos bumalik sa Surging River Divine Kingdom, ang Level 7 daw establishment powerhouse ay bumalik sa maharlikang pamilya at nagulat. Ang 4 na tao sa paligid ni Randy ay sina Henry at ang kanyang anak, pati na rin sina Chang'an at Peter. Ang 2 taong tumulong kay Tristan. Sumama sina Chang'an at Peter sa iba dahil gusto nilang umalis sa Mountain Alliance at sumama sa maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom. Ipinangako rin ito sa kanila ni Randy. Tiwala si Randy na hindi sila tatanggi sa pagtanggap ng maharlikang pamilya at maghahanda sila ng magandang trabaho para sa kanila. Siyempre, alam na alam ni Randy na magpapakita ng paggalang sa kanya ang maharlikang pamilya dahil lamang kay Alvin. Gayunpaman, nang malaman ni Chang'an at paing na si Alvin ay nasa Darfield residence, gusto pa rin nilang makita muna si Alvin. "Kapatid na Alvin, kapatid, ito ay..." Isa-isang ipinakilala ni Randy ang 4 na tao.
Nang ipakilala si Henry, hayagang sinabi niya na malaki ang naitulong ni Henry. Kung hindi, mahihirapan siyang ibalik si Tristan kahit na may makapangyarihang pamilya siya na tumutulong sa kanya. Matapos malaman ang mga pasikot-sikot sa bagay na ito, dumilim ang ekspresyon ni Alvin. Hindi niya inaasahan na si Homer ay magiging isang level 8 daw establishment powerhouse at muntik nang mamatay ang anak niya dahil kay Homer. Nakatatanda yang. Tumingin si Alvin kay Henry. Ang kanyang gwapong mukha at nakakapreskong ngiti ay ikinagulat ni Henry. Kung tutuusin, si Alvin ay medyo madaling pakisamahan para sa isang Dow-merging powerhouse, isang nangungunang pag-iral sa Divine Land. Panginoon Darfield, maaari mo na akong tawaging Henry, nag-aalalang sabi ni Henry, habang yumuyuko kay Alvin. Tatawagin kitang matandang yang kung gayon. Lumapit si Alvin at tinapik si Henry sa balikat. Iisa lang ang anak kong lalaki. Hindi ko talaga maisip kung gaano kalungkot kung may mangyari sa kanya. At ang kanyang ina, ang aking asawa, ay tiyak na masasaktan. Ako, si Alvin, ay may malaking utang na loob sa iyo. Sa hinaharap, hanggat nasa loob ng aking kapangyarihan at hindi lumalabag sa aking mga prinsipyo, tiyak na tutulungan kita. Taos puso ang mga salita ni Alvin. Tutal, iniligtas ni Henry ang buhay ng kanyang anak, na isang malaking pabor. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Henry. Lord Darfield, napakabait mo. Tinapik muli ni Alvin ang kanyang balikat. Maaari kang manatili sa kabisera ng Surging River Divine Kingdom at tingnan kung mayroon kang anumang kailangan mong tulong. Kung hindi mo pa naiisip, kapag kailangan mo ang tulong ko sa hinaharap, hanapin mo lang ako. Maaari ka ring maglakad-lakad dito at maranasan ang mga lokal na kaugalian. Pagkasabi niyan, tumingin siyang muli kay Randy. Elder Hale, iiwan ko na sa iyo si Old Yang. Pakiusap, alagaan mo siyang mabuti. Magtiwala ka. Tumanggaw si Randy nang nakangiti. Siguradong papakiramdaman kung nasa bahay lang si Elder Yang. Pagkatapos, nakipagpalitan ng ilang salita si Alvin kina Peter at Cheng-an, na ikinatuwa nilang dalawa. Nang tanungin ni Alvin kung kailangan nila ng tulong, prangka nilang sinabi na natulungan na sila ni Randy na malutas ang kanilang mga problema. Nang marinig ito, hindi na nagsalita pa si Alvin. Binabati ni Christian si Lord Alvin. Samantala, si Christian ay humakbang paarap ng may pinanibik at nagbigay galang kay Alvin. Bago pa makasagot si Alvin, sumulyap si Henry sa kanyang anak at sinabing, Panginoong Darfield, nalaman ko na ang gusto kong hilingin sa iyo. Oh! Ang bilis mo namang naintindihan. Ano yun? Matapos tumanggo kay Christian, tumingin si Alvin kay Henry, bahagyang nagulat. Pakiramdam niya ay medyo mapusok si Henry, ngunit hindi na siya nagkomento tungkol dito. Gayunpaman, napakunot ang noo ni Randy at sinabing, Elder Yang, si Brother Alvin ay isang makapangyarihang Dow-merging powerhouse. Dapat mo itong pag-isipang mabuti bago humingi ng pabor. Huwag kang mag-alala. Pakiramdam din niya ay masyadong mapusok si Henry. Paanong naging ganoon kapadalos ang Grand Elder ng Carefree Dow Sect, ang pinakamalakas na sekta sa Carefree Island? Ngumiti si Henry at sinabing, nakapagdesisyon na ako. Panginoong Darfield, sana ay tanggapin mo ang anak ko bilang isang disipulo. Natigilan ang lahat, kasama na si Alvin. Si Christian, na siyang unang natauhan, ay nasa sabik at puno ng pananabik. Kung maaari siyang maging isang disipulo ng isang makapangyarihang Dow-merging, sino ang maglalakas loob na pukawin siya sa hinaharap? Gayunpaman, ang kanyang kagalakan hindi nagtagal. Matapos makabawi mula sa katinoan ni Alvin, umiling siya at mapait na ngumiti, matandang Yang, hindi mahirap ang iyong kahilingan, gayunpaman, may ilang bagay akong sasabihin sa iyo. Papasok ako sa kaharian ng Dow-merging kasama ang Limitless Sword Dow. Naniniwala akong alam mo na may isa pang cultivator na naglilinang din ng Limitless Sword Dow. Hindi na kailangang magsabi pa, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Henry. Walang hanggang espada daw. Panginoong Darfield, seryoso ka ba? Bagamat narinig niya ang tungkol sa pag-akyat ni Alvin sa Dow-merging realm, pawang mga sabi-sabi lamang iyon, at hindi niya alam kung ano ang naunawaan ni Daos Alvin.
Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salitang Limitless Sword daw, agad niyang naisip ang Chen clan ng Myriad Mountain. Ang angkan ng Chen ay mayroong triple daw merging powerhouse. Isa sa mga nangungunang powerhouse sa Divine Land. Mayroon din silang isa pang daw merging powerhouse na nakakaintindi ng Limitless Sword daw. Sa Divine Land, bawal ang pagsasanay ng parehong daw sa parehong panahon. Gayunpaman, nang mag-isip pa siya, naalala niya na si Alvin ay nagmula sa life creation chart. Dahil napakabilis makapasok ni Alvin sa Dao Merging Realm, ipinapahiwatig nito na bago pa siya makarating sa Divine Land, ang dalawang pinakamalakas na Dao na kanyang naunawaan ay malamang na ang Limitless Dao at ang Sword Dao. Sa ganitong mga sitwasyon, natural lamang ang pagsasanay sa Limitless Sword Dao. Nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Henry, nagpatuloy si Alvin, bukod pa rito, ang dalawang makapangyarihang nilalang mula sa angkan ng Chen ay pumunta sa Surging River Divine Kingdom ilang panahon na ang nakalipas, gusto nilang manggulo sa akin. Kaya nga inilipat ko ang aking pamilya at mga kaibigan sa isang lugar na ako lang ang nakakaalam. Bagamat maaari akong gumanti sa ibang miyembro ng angkan ng Chen para sa paghihiganti, walang saysay ang paghihiganti kapag nangyari ang isang trahedya. 4,706. Bagamat hindi lubos na maintindihan ni Tristan ang ilan sa mga sinabi ni Alvin, nang malaman niyang kailangang itago ni Alvin si Megan para protektahan ito, napagtanto niyang mapanganib pa rin ang mga bagay para kay Alvin sa banal na lupain kahit na si Alvin ay isa ng Dao Merging Powerhouse. Bukod dito, ang panganib ay hindi mula sa mga kaaway ni Alvin mula sa mundo sa loob ng life creation chart tulad nina Homer at Octavius. Sa halip, ang panganib ay mula sa mga katutubo ng banal na lupain. Hindi lang iyon, kundi mula rin sila sa isang makapangyarihang puwersa na may dalawang Dao Merging Powerhouse. Tumingin si Alvin kay Henry at mahinahong sinabi, ipinaliwanag ko na sa iyo ang lahat. Nasa iyo ang desisyon. Bagamat si Henry ay isang level 8 Dao establishment powerhouse, nakaraniwang kalmado kahit na nasa ilalim ng matinding pressure, medyo nahihiya siya sa sandaling ito. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, Lord Darfield, salamat sa pagsasabi nito sa akin. Kung ganoon nga, hindi talaga ito ang angkop, tutal, hindi ako nag-iisa. Kailangan ko pa ring isaalang-alang ang kapakanan ng Carefree Dao Sect. Magiging masama kung ang Carefree Dao Sect ay target ng Chen clan ng Myriad Mountain. Kasabay nito, basang-basa rin ng malamig na pawis si Christian. Ang Chen clan ng Myriad Mountain ay itinuturing na isa sa mga nangungunang puwersa sa banal na lupain. Kahit na walang paalala mula kay Henry, alam niyang hindi siya maaaring maging disipulo ni Alvin. Dahil dito, natapos ang kalokohan. Magpahinga ka muna at pag-isipan mong mabuti ang pabor na gusto mo. Tumango si Alvin kay Henry bago tumingin kay Randy sa tabi niya at sinabing, pakiusap Elder Hale, pakiayos naman ang matutuluyan para kay matandang yang at sa kanyang anak. Matagal na kaming hindi nagkikita ng anak ko, at maraming pribadong bagay ang gusto kong pag-usapan sa kanya. Mabilis na inilayo ni Randy sina Henry at Christian. Patuloy na humihingi ng tawad si Henry kay Alvin, ngunit hindi ito ikinabahala ni Alvin dahil kung siya si Henry, ganoon din ang magiging desisyon niya. Tutal, ang Chen clan ng Myriad Mountain ay hindi madaling kalabanan. Kahit na isa siyang Dao Merging Realm powerhouse, wala pa rin siyang magagawa tungkol sa kanila sa ngayon. Tutal, mayroon din silang Dao Merging powerhouses, at higit sa lahat, isa sa kanila ay isang triple Dao Merging powerhouse. Pagkatapos umalis ni Randy, Henry, at Christian, hindi napigilan ni Tristan na magtanong ng may pag-aalala, Ama, ano po ang ibig ninyong sabihin kanina? Hindi ko po masyadong maintindihan. Nasaan si inay? Nami-miss ko po siya, at gusto ko po siyang makita. Ngumiti si Alvin. Tristan, kumalma ka. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Tungkol naman sa nanay mo, ihahatid kita ngayon para makita siya. Mag-uusap tayo habang nasa daan. Kinuha ni Alvin si Tristan at umalis. Habang nasa daan, matapos malaman ni Tristan ang mga detalye ng bagay na ito, dumilim ang kanyang ekspresyon. Ama, hindi ba't masyadong mapang-ipang ang angkan ng Chen sa Myriad Mountain? Tutal, hindi mo naman kasalanan yun.
Galing ka sa life creation chart at hindi mo man lang alam ang tungkol sa Divine Land, lalo na ang tungkol sa Tao Merging Realm. Paano kanila nagawang guluhin? Ano ba ang gusto nila? Gusto ba nilang sumuko ka sa Limitless Sword daw? Nakakatawa yan. Ama, sana ay sapat na ang lakas ko para ipaghiganti ka. Galit na galit si Tristan. Nang marinig ito, napangiti si Alvin. Alam niyang hindi magiging madali para kay Alvin na makakuha ng lakas upang ipaghiganti siya. Hindi rin naman madaling makapasok sa Tao Merging Realm, at hindi pa nga nakapasok si Tristan sa Tao Establishment Realm. Di nagtagal, dumating sina Alvin at Tristan sa lugar kung saan nagtatago ang kanilang pamilya. Natural na tuwang-tuwa ang lahat nang makita si Tristan at pinalibutan ito. Tristan, mas umitim ka na, at mas lumakas ka na rin. Kuya, sa wakas nakabalik ka na. Tristan, mabuti at nakabalik ka na, mabuti at nakabalik ka na. Nakatayo si Alvin sa malayo na may ngiti sa kanyang mukha, pinagmamasdan ng lahat ng nakapaligid kay Tristan na parang siya ang sentro ng sansinukob. Samantala, isang figure ang pumasok sa Surging River Divine Kingdom mula sa hilaga. Sa isang kisap mata, ilang dekada na ang nakalipas mula na makarating ako sa banal na lupain. Nakapasok na si Little Alvin sa Tao Merging Realm, at sa wakas ay narating ko na ang ika-9 na yugto ng Tao Establishment. Lumipad si Berting patungo sa Surging River Divine Kingdom na may emosyonal na damdamin. Hindi ko inaasahan na ang batas ng oras, na walang silbi sa Divine Land, ay magbibigay liwanag sa akin pagkatapos kong pumunta sa lugar na iyon, at gagawin itong time daw. Ang aking batas ng panahon sa pinakamahalagang yugto ay sumailalim sa malaking pagbabago at umabot na sa ika-6 na yugto. Napakabilis na naabot ni Berting ang ika-9 na yugto dahil sa kanyang kahusayan sa time daw. Noong nakaraan, ang kanyang sword daw ay lubos na naimpluwensyahan ng batas ng oras. Pagkatapos makarating sa banal na lupain, ang batas ng oras ay naging walang silbi. Bagamat hindi umatras ang kanyang sword daw, ito ay kulang pa rin. Ngayong na-master na niya ang time daw, ang kanyang sword daw ay muling dumaan sa isang pagbabago na may kaunting katangian ng oras. Ang kanyang pag-unlad ay naging mabilis din mula noon. Ilang araw na ang nakalipas, matagumpay na naabot ng kanyang sword daw ang ika-9 na yugto, at siya rin ay naging isang level 9 daw establishment powerhouse. Kailangan kong hanapin si Little Alvin at sabihin sa kanya ang tungkol dito. Kung ang batas niya ng kalawakan ay maaari ring magbago tungo sa space daw, tiyak na lalakas siya. Gamit iyon, makakapasok siya sa Triple Tao Merging Realm sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng space daw. Sa banal na lupain, umiira din ang space daw. Kung matututunan ni Berting ang time daw sa pamamagitan ng batas ng oras, makatuwiran na mauunawaan din ni Alvin ang space daw sa pamamagitan ng kanyang batas ng kalawakan. Bagamat wala si Berting sa Surging River Divine Kingdom, nabalitaan niya ang tungkol sa pagiging isang Tao Merging powerhouse ni Alvin at alam niyang inilipat ni Alvin ang Darfield Residence sa kabisera ng Surging River Divine Kingdom. Gayunpaman, pagdating sa Darfield Residence, nalaman niyang wala roon si Alvin. Maging si Yasi, na ayaw niyang makilala, ay wala rin roon. Kaya naman, kinailangan niyang pumunta sa Asher Cloud Mansion upang hanapin si Randy. Nakatatanda Hale. Nagulat si Randy nang makita si Berting. Matapos malaman na si Berting ay nagmula sa Darfield Residence, sinabi niya kay Berting na si Alvin ay nasa Darfield Residence kalahating araw pa lamang ang nakalipas, ngunit isinama niya si Tristan, na natagpuan lamang, upang makipagkita sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Natagpuan na nila si Tristan. Nagliwanag ang mga mata ni Berting. Gustong-gusto niya ang matalinong si Tristan at nag-aalala siya para sa kaligtasan nito. Ngayong nakabalik na siya, nakahinga siya ng maluwag. Bakit sila umalis? Tanong ni Berting. Nang malaman niya ang mga detalye ng sitwasyon mula kay Randy, unti-unting dumilim ang kanyang ekspresyon. Ang angkan ng Chen sa Myriad Mountain. 4,707. Nabalitaan ni Berting na si Alvin ay naging isang Tao Merging powerhouse, ngunit hindi niya alam na si Alvin ay tinarget ng 2 Tao Merging powerhouse ng Chen clan ng Myriad Mountain.
Bagamat narinig niya ang mga taong binabanggit na may iba pa sa Divine Land na nagsasanay din ng Limitless Sword Dao, naisip niya na nagkataon lamang ito. Bukod dito, naniniwala siya na dahil si Alvin ay isang Dao merging powerhouse, kahit na hindi siya nasisiyahan sa kabilang panig, hindi sila gagawa ng anumang sukdulan. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na lalampas sila sa hangganan at hahanapan ng mali si Alvin. Malamig na kumislap ang mga mata ni Berting habang iniisip niya ang sarili, dahil ang batas ng panahon sa pinakamataas na yugto ang nagsisilbing pundasyon, ang aking time daw ay malapit nang umabot sa ikapitong yugto at magpapatuloy sa mabilis na pag-unlad. Hindi magtatagal para marating ko ang ikasyam na yugto. Mas mabilis ito kaysa sa iba pang mga daw na aking naunawaan. Ang pagsasama ng time daw at ng sword daw ang pinakamahusay na pagpipilian para sa akin. Bago niya napagtagumpayan ang time daw, nagduda si Berting kung kaya niyang pagsamahin ang mga daw. Gayunpaman, bumalik na ang kanyang kumpiyansa, iniisip na kaya niyang pagsamahin ang sword daw at ang time daw. Sabik siyang mahanap si Alvin at dalhin ito sa mahiwagang lugar na iyon upang makita kung mauunawaan ni Alvin ang space daw sa pamamagitan ng batas ng kalawakan. Kung magtatagumpay si Alvin, hindi magtatagal at mauunawaan niya ang space daw hanggang sa ikasyam na yugto. Medyo mataas din ang mastery daw ni Alvin, marahil ay maaari siyang maging unang quadruple daw merging powerhouse sa Divine Land. Ano? Muntik nang mapatay ni Homer si Tristan. Matapos malaman mula kay Randy ang tungkol sa ginawa ni Homer, ang mga mata ni Berting ay nagningning ng may nakamamatay na kislap, at ang kanyang ekspresyon ay naging malamig. Naging arrogant na ba si Homer dahil lang isa siyang level 8 daw establishment powerhouse ngayon? Dapat mag-ingat siya, kung hindi, siguradong mamamatay siya kapag nakita ko siya. Ngayong isa ng level 9 establishment daw si Berting at na-master pa niya ang time daw, kumpiyansa na siyang mapapatay si Homer. Kung papasok din ako sa Dao Merging Realm, hindi magiging mahirap para sa akin at kay Little Alvin na magsanib puwersa at patayin si Henderson. Tiwala si Berting sa kanyang time daw. Dahil sa epekto nito sa pagkontrol, kaya niyang maimpluwensyahan kung saan dumadaloy ang oras sa kanyang kalaban. Bagamat hindi ito kasing lakas ng batas ng oras sa pinakamataas na yugto, tiyak na hindi ito dapat maliitin. Ano ang mga plano mo? Hihintayin mo ba rito si Brother Alvin? Tanong ni Randy. Tumanggaw si Berting. Maghihintay ako rito sa pagbabalik ni Little Alvin. May mga importanteng bagay akong kailangang pag-usapan kasama niya. Maaari na lamang niyang hintayin ang pagbabalik ni Alvin dahil hindi niya alam kung saan nagpunta si Alvin. Sayang, wala silang paraan para makapag-usap ng malayuan tulad ng nasa life creation chart. Hindi nagtagal ang paghihintay ni Berting sa pagbabalik ni Alvin. Bukod sa paggugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, ginugol din ni Alvin ang oras sa pag-unawa sa mastery daw, umaasang makarating sa ikasyam na yugto sa lalong madaling panahon. Gusto niyang pagsamahin ang Limitless Sword daw sa kanyang mastery daw at maging isang triple daw merging powerhouse. Dahil dyan, natural na mawawala ang alitan sa pagitan niya at ni Henderson. Marahil ay hindi niya kayang patayin si Henderson dahil sa kanyang lolo, isang malakas na triple daw merging, ngunit determinado siyang ilabas ang kanyang galit at durugan si Henderson. Hindi na kailangang sabihin, ang prioridad niya ay patayin si Ellie at angkinan ang life creation chart. Nakita niya na ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay hindi sanay sa buhay sa banal na lupain. Kung maaari lang sana, mas gugustuhin na lang nilang bumalik sa kanilang tinubuang bayan. Maging siya mismo ay ganoon din ang nararamdaman. Sa chart ng paglikha ng buhay, maaari siyang magkaroon ng maraming doppelganger upang samahan ang kanyang pamilya habang siya ay naglilinang. Higit sa lahat, maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan ang isang tao sa chart ng paglikha ng buhay. Tungkol naman sa mga makalangit na kapigatian, sa pagkakaalam niya, ang mga patakaran sa life creation chart ay maaaring baguhin ng Panginoon nito. Kung hindi, ang mga patakaran sa panahon bago ang historical gap noong nabubuhay pa ang Void Elder ay hindi magiging iba sa mga patakaran pagkatapos ng gap sa kasaysayan. Matapos samahan ang kanyang pamilya at maglinang, bumalik si Alvin sa Darfield Residence upang tingnan kung may kakilala siyang pumunta roon.
Laking gulat niya nang makitang naghihintay sa kanya si Berting sa mansyon. Guro, nakabalik na po ba kayo? Isa na rin po kayong level 9 daw establishment powerhouse. Hindi niya inaasahang makikita si Berting, at mabilis niyang napansin ang kasalukuyang antas ng cultivation ni Berting. Tunay na hinangaan ni Alvin si Berting. Kung hindi niya minana ang alaala ng Void Elder, mahihirapan sana siyang maabutin ang sword daw ni Berting, lalo na't higaitan pa ito. Ngumiti si Berting at sinabing, nakatagpo ako ng isang hindi inaasahang pagkakataon, at ito rin ang dahilan kung bakit ako nagmamadaling bumalik para hanapin ka. Matapos makinig sa mga salita ni Berting, nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Kahit na isa na siyang Dow-merging powerhouse, nasa sabik pa rin siya. Nakatulong ba sa iyo ang batas ng oras mo para maunawaan ang time daw? Anong klaseng lugar ito? Napaka-misteryoso. Guro, dalhin mo ako roon para makita ko. Pagkatapos, maikling binanggit niya ang sarili niyang hindi inaasahang pagkikita. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Kahit na isa na siyang Dow-merging powerhouse, medyo nasa sabik pa rin siya sa sandaling ito. Hindi na makapaghintay pa si Alvin. Kung matutugunan niya ang space daw sa pamamagitan ng batas ng kalawakan, magiging mataas ang antas ng kanyang space daw. Marahil ay malampasan pa nito ang mastery daw at mauna sa pag-abot sa ika-9 na yugto. Sige. Hindi nagaksaya ng oras sina Berting at Alvin at agad na umalis. Habang nasa daan, nagtanong si Berting tungkol sa Chenclan ng Myriad Mountain. Paulit-ulit na nakikialam si Henderson mula sa Chenclan ng Myriad Mountain sa mga pagtatangka kung patayin si Ellie, sabi ni Alvin sa malalim na boses habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Nagulat si Berting. Ellie. Hindi ba't siya ang may-ari ng life creation chart? Isa rin siyang langit noon, di ba? Siya nga iyon. Tumanggaw si Alvin. Paano mo siya nahanap? Naguluhan si Berting. Hindi niya inaasahan na matutunto ni Alvin si Ellie, na gustong patayin ang mga makapangyarihang Dow-merging sa banal na lupain. Matapos akong maging isang Dow-merging power, natuklasan kong may koneksyon ako sa life creation chart. Marahil ay doon ako ipinanganak para maramdaman ko kung nasaan ito. 4,708. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nagliwanag ang mga mata ni Berting, nagulat. Mayroon bang ganito kagandang bagay? Dahil masusubaybayan ni Alvin ang life creation chart, hanggat may kakayahan siyang patayin si Ellie o agawin ang life creation chart mula kay Ellie, magagawa niya maging susunod na master ng life creation chart. Dahil dyan, ang mga nailipat sa Divine Land ay maaaring makabalik sa outer boundary at sa Myriad Worlds. Bagamat hindi iniisip ni Berting na may mali sa pananatili sa Divine Land, naramdaman pa rin niya na mas sanay na siya sa buhay sa solitary destructive heaven. Marahil ay dahil ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras doon noon, o marahil ay dahil tumatanda na siya at nagsisimulang makaramdam ng nostalgia, naghahanda para sa pagre-retiro. Oo, hindi ko rin inaasahan. Tumanggaw si Alvin habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Pagkatapos, bumantong hininga siya at idinagdag, sa totoo lang, noong unang beses kung natagpuan si Ellie, malubhang nasugatan pa rin siya. Noong mga panahong iyon, mahigit 70% akong sigurado na kaya ko siyang patayin. Gayunpaman, sadyang nakialam si Henderson, at pinalagpas ko ang pagkakataong gawin iyon. Pagkatapos noon, sa tuwing hahanapin ko si Ellie, gumagaling ang kanyang mga pinsala. Dahil patuloy na nakialam si Henderson, gumaling pa nga si Ellie hanggang sa puntong hindi na siya natatakot sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, dumilim ang ekspresyon ni Berting. Ang kanyang mga mata ay puno ng nakakakilabot na balak na pumatay. Tahimik niyang itinago sa kanyang alaala ang pangalan ni Henderson. Di nagtagal, dinala ni Berting si Alvin sa lugar kung saan siya nakatagpo ng isang hindi inaasahang engkwentro. Ito ay isang mapanganib na lugar kung saan kahit ang mga level 7 daw establishment powerhouses ay hindi maglalakas loob na pumasok ng walang ingat. Ang espasyo sa loob ay naglalaman ng iba't ibang nakakatakot na bagyo, kabilang ang mga time storm at spatial storm. Matapos ko lamang mas malalim na pag-aralan ang time daw sa gitna ng time storm.
Pagkatapos noon, natuklasan ko na ang aking batas ng oras ay lubhang kapaki-pakinabang, na nagpapahintulot sa aking pag-unawa sa time daw na umunlad ng mabilis. Dapat mo ring subukan ito, sabi ni Berting kay Alvin. Nasa isang ipinagbabawal na lugar sila na tinatawag na Tyrannical Abyss. Bagamat nagngangalit ang bagyo, halos hindi sila naapektuhan. Noong una akong pumunta rito, isa pa lamang akong level 8 daw establishment powerhouse at nakaramdam ako ng matinding pressure. Nang maging level 9 daw establishment powerhouse ako ay saka lang ako malayang nakapaglibot dito. Ang aking time daw ay nakultivate sa gitna ng time storm dito. Kunding mga spatial storm dito, sa palagay ko ay maiintindihan mo rin ang space daw dito. Sumulyap si Berting sa rumaragas ang bagyo sa malapit. Ang bagyong pabago-bago sa kakaibang padron ay isang time storm. Kung tungkol naman sa mga bagyo sa kalawakan, mayroong mga luha sa kalawakan at magkakapatong na mga kawalan, na lumilikha ng mga fenomenong katulad ng kapag ginamit ang batas ng kalawakan. Nang marinig ang mga salita ni Berting, nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglibot sa Tyrannical Abyss, sadyang inilalabas ang kanyang banal na kamalayan upang madama ang mga bagyo sa kalawakan dito. Sumunod si Berting sa tabi niya, patuloy na iniintindi ang time daw gamit ang kanyang batas ng oras habang pinapanood si Alvin. Sa isang kisap mata, 13 taon na ang lumipas. Sa araw na ito, si Berting, na nagmumuni-muni, ay biglang nakaramdam ng isang nakakakilabot na alon ng enerhiya na lumalaganap mula sa malayo. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Alvin. Si Alvin ay inaatake ng iba't ibang bagyo sa kalawakan sa Tyrannical Abyss. Gayunpaman, hindi siya naapektuhan. Nagliwanag ang mga mata ni Berting nang magtanong siya, "Nagtagumpay ka ba?" Tumangaw si Alvin at sumili ang isang napakagandang ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas ay naunawaan niya ang space daw sa pamamagitan ng mga bagyo sa kalawakan dito pagkatapos ng 13 taon. Ang mga kaalaman sa mga batas ng kalawakan mula sa nakaraan ay talagang nakatulong ng malaki sa pag-unawa sa space daw. Ang aking space daw ay nasa ikatlong yugto na nang una ko itong maunawaan. Nadama ni Alvin na maaaring may pagkakataon pa rin para malampasan ng kanyang space daw ang pag-unlad ng kanyang mastery daw. Tungkol naman sa mastery daw, sinundan niya ang landas ng Void Elder dahil hindi siya sigurado kung paano bubuo ng sarili niyang landas. Marahil ay makakatulong sana kung mayroon siyang daw merging tablet na naglalaman ng mastery daw. Gayunpaman, ang mga tabletang daw merging ay pinakamahalagang kayamanan sa banal na lupain. Natural lamang na hindi sila basta-basta isusuko ng lahat ng puwersang may kapangyarihang daw merging. Noon, nagkaroon ng pagkakataon si Alvin na maobserbahan ang daw merging tablet ng Surging River Divine Kingdom dahil tinulungan niya itong makuha ang daw merging tablet mula sa Temple of Bittersea para sa Surging River Divine Kingdom. Noong panahon ng kompetisyon para sa daw merging tablet, siya ang kanilang trahedya. Sa madaling salita, kung wala si Alvin, mawawala na sana ang daw merging tablet ng Surging River Divine Kingdom sa Temple of Bittersea, lalo na't makakakuha pa ng isa pang daw merging tablet. Bagamat hindi masyadong nagsalita ang banal na monghe ng templo ng mapait na dagat matapos ang pagkawala, minsan-minsan, malinaw pa ring nararamdaman ni Alvin ang kanyang sama ng loob, na para bang inagaw niya ang mahal sa buhay ng banal na monghe. "Guro, bumalik na tayo." Tumingin si Alvin kay Berting at sinabing, "Ngayong naunawaan ko na ang space daw. Wala nang silbi ang manatili pa rito." Gayunpaman, naobserbahan ko na bukod sa mga bagyong pang-oras at mga bagyong pang-espasyo, marami pang ibang uri ng bagyo tulad ng mga bagyong pangbuhay at mga bagyong pangkamatayan, ngunit walang mga bagyong elemental dito. Nangangahulugan ito na sino mang nakaunawa sa apat na kataas-taasang batas ay magkakaroon ng pagkakataong maunawaan ang kaukulang mga daw hangga't pumupunta sila rito. Sa pamilya ko, may mga nakaintindi na sa apat na kataas-taasang batas noon, pero hindi sila makakapunta rito maliban na lang kung sila ay isang level 8 daw establishment powerhouse. Kahit na makapunta sila rito, hindi nila mauunawaan ang katumbas na daw kasama ng kanilang cultivation level.
Laking gulat nila nang makabalik sila sa Surging River Divine Kingdom pagkatapos ng 13 taon, nakasalubong nila si Layla Renzo. Maganda pa rin siya at malungkot tulad ng dati. Parang isang anghel na ipinadala mula sa langit. Asawa ng guro. Tumingin si Alvin kay Berting, at nang makita ang banayad na ekspresyon sa mukha ni Berting, ngumiti si Alvin. Pagkatapos, maingat niyang iniwan ang mag-asawa na hindi nagkita sa loob ng 100 taon ng mag-isa. Ang pagbabalik ni Layla, bagamat nakakagulat, ay hindi inaasahan. Gamit ang kanyang lakas, hanggat walang nangyaring hindi inaasahan, tiyak na mapupunta siya sa Surging River Divine Kingdom kapag narinig niya ang balita na si Alvin ay magiging isang Dow-merging powerhouse. Note: si Layla po ay dati pangalan ay Renzo, hindi ko mahanap name niya dati. Akala ko male siya. Siya pala ang isa-asawa ni Berting. Kaya yung Renzo ginawa ko na lang Layla Renzo. At ang isang asawa ni Berting si Yasi. 4,700. Hindi nagtagal sina Alvin, Berting, at Layla sa Surging River Divine Kingdom dahil maaaring maghanap ng gulo ang mga tao mula sa Chen clan ng Myriad Mountain. Sa puntong ito, kaya nang tumakas ni Alvin mula sa dalawang pangunahing banta mula sa angkan ng Chen sa Myriad Mountain, ngunit imposibleng makatakas sina Berting at Layla mula sa kanila. Tutal, hindi pa nakapasok si Berting sa kaharian ng Dow merging habang si Layla ay naging isang level 7 na Dow establishment powerhouse. Dahil dito, sinundan ng mag-asawa si Alvin upang makilala ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Pagdating nila, nakita ni Alvin kung gaano kasaya si Yasi. Bagamat hawak ni Yasi ang mga kamay ni Layla at nakikipag-usap kay Layla, madalas na napapatingin siya kay Berting. Malinaw ang kanyang nararamdaman para kay Berting. Dahil si Yasi lamang ang makakalutas sa bagay na ito, hindi nakialam si Alvin. Sa sumunod na panahon, bukod sa paggugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, ginamit ni Alvin ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan upang maunawaan ang kanyang space Dow. Dahil dito, ang kanyang space Dow ay mabilis na umuunlad araw-araw. Tiwala siya na sa loob ng ilang dekada, ang kanyang space Dow ay makakahabol o malalagpasan ang kanyang mastery Dow. Bagamat sinusubukan pa rin niyang malaman kung paano makarating sa ika-9 na yugto, ang kanyang mastery Dow sa ika-8 yugto ay hindi dapat maliitin. Bukod sa paglilinang, madalas ding naglalakbay si Alvin sa halos bawat sulok ng banal na lupain ng palihim kasama ang kanyang mga asawa. Sa panahong ito, nakatagpo sila ng ilang mga hanggal na taong naghahanap ng gulo sa kanila. Hindi na kailangang sabihin, wala sa kanila ang nagtapos ng maayos. Ito ang Carefree Island. Minsan sinabi ni Tristan na nakulong siya sa isang isla ng pagmimina sa silangan ng isla na tinatawag na. Tingnan natin. Mungkahi ni Megan nang makarating sila sa Carefree Island. Nalungkot siya nang marinig niya ang tungkol sa pagdurusa ni Tristan noon, ngunit nagpapasalamat siya na ligtas at maayos itong nakabalik. Bumantong hininga si Megan bago nagpatuloy, sayang naman at nailigtas ni Homer ang mga kalaban. Nagniningning ang mga mata ni Megan sa hanggang pumatay nang sabihin niya ito. Malinaw na hindi siya nasiyahan dito. Sige, tara na at tingnan natin, tango ni Alvin. Walang ekspresyon ang mukha niya nang banggitin ni Megan si Homer, pero sinabi niya, mas mabuting magtago na lang si Homer habang buhay. Kung hindi, kapag nahuli ko siya, sisiguraduhin kung mamamatay siya ng pahirap. Hindi inaasahan ni Alvin na magtataglay pa rin ng sama ng loob si Homer kahit na nakarating na siya sa banal na lupain. Dahil ayaw sumuko ni Homer, natural lang na hindi siya magpapakita ng awa. Hindi nagtagal ay nakarating sina Alvin at ang iba pa sa Night Forest. Matapos humingi ng direksyon, sa wakas ay natagpuan nila ang isla ng pagmimina. Habang nakatingin sa isla, nakaramdam si Megan ng matinding kangkutan, naalala ang pagdurusa ni Tristan. Hindi sila nagtagal bago ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa banal na lupain. Patuloy na iniintindi ni Alvin ang space Dow habang naglalakbay. Kung tutuusin, kung kaya niyang harapin ang Chen clan ng Myriad Mountain at agawin ang life creation chart mula kay Ellie o hindi ay nakasalalay sa kanyang pag-intindi sa space Dow. Malakas ang kutob niya na kapag naabot na ng kanyang space Dow ang ika-9 na antas, magiging madali para sa kanya na pagsamahin ito sa kanyang limitless sword Dow.
Tutal, noong nasa Myriad World na siya, nagsanay na siya sa Space Sword daw. Dahil pinagsama niya ang kanyang Limitless daw at Sword daw sa Limitless Sword daw, kapag pinagsama niya ang Space daw at ang Limitless Sword daw, papasok na siya sa Triple daw Merging Realm. Ang kaharian ng pagsasama ng Triple daw. Nagningning sa pananabik ang mga mata ni Alvin nang maisip niya ang pagpasok sa kaharian ng Triple daw Merging. Makakatayo lamang siya sa tuktok ng banal na lupain kapag naging isang powerhouse siya ng Triple daw Merging. Batay sa kanyang kaalaman, walang sino man sa kasaysayan ng banal na lupain ang nakaintindi sa Limitless Space Sword daw. Nangangahulugan ito na kapag pinagsama niya ang Limitless Space Sword daw, magiging mas malakas siya kaysa sa karamihan, kung hindi man lahat, ng mga powerhouse ng Triple daw Merging sa banal na lupain. Tutal, naintindi na ng iba pang mga powerhouse ng Triple daw Merging ang mga umiiral na daw. Karamihan sa kanila ay matagumpay lamang na naging powerhouse ng Triple daw Merging sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga tabletang daw Merging na iniwan ng kanilang mga nauna. Pinatay nila ang dating Panginoon ng Life Creation Chart at ginawa ang lahat para patayin si Ellie, pero tiyak na hindi nila ito ginawa dahil sa awa sa sangkatauhan. Siguradong nag-aalala sila na matagumpay na mapagsasama ni Ellie ang sacrificial daw kasama ang dalawa pa niyang daw, maglilinang ng isang bagong triple daw at magiging invincible sa Divine Land. Kung mangyari iyon, lahat sila ay negatibong maaapektuhan. Naunawaan ng mga powerhouse ng Triple daw Merging sa Divine Land ang mga daw na umiiral na. Kaya naman, kahit na mas malakas sila kaysa sa mga ordinaryong powerhouse ng daw Merging, limitado pa rin ang kanilang lakas. Maaari pa nga silang mahirapan na harapin ang isang tunay na makapangyarihang powerhouse ng Double daw Merging. Maaari silang manalo, ngunit magiging mahirap para sa kanila na patayin ang isang tunay na makapangyarihang powerhouse ng Double daw Merging. Kung aatakihin ako ng Triple daw Merging powerhouse ng Chen Clan habang nakikialam si Henderson sa aking Limitless Sword daw, baka hindi ako makataka sa kanila. Ito ang disbentahan ng pag-unawa at pagsasama-sama ng parehong mga daw. Ito rin ang dahilan kung bakit nagalit si Henderson at determinadong patayin si Alvin sa lalong madaling panahon. Noon, nang malaman niya na si Alvin ay nasa Surging River Divine Kingdom, isinama niya ang kanyang lolo upang patayin si Alvin. Sa isang kisap mata lang, 100 taon na ang lumipas. Halos lahat ng mga kakilala ni Alvin mula sa Life Creation Chart, na buhay pa, ay nagtago sa Darfield Residence sa Surging River Divine Kingdom nang marinig nila ang tungkol sa kanya. Dahil dito, mas lalong naging masigla ang Darfield Residence. Gayunpaman, ang pamilya at malalapit na kaibigan ni Alvin ay hindi pa nakakabalik sa kanilang tahanan. Natatakot siya na baka sila ay maging target ng angkan ng Cheno ni Homer. Dahil nabigo si Homer na patayin si Tristan, tila naglaho na lamang siya sa ere matapos makatakas kasama ang mga kaaway ni Tristan. Isa pang pagsubok, kung matagumpay akong makakalusot, matagumpay kung mapagsasama ang tatlong daw. Sa nakalipas na 100 taon, dahil sa kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan, matagumpay na naunawaan ni Alvin ang space daw hanggang sa 9 na yugto. Kasunod nito, sinimulan niya itong pagsamahin sa Limitless Sword daw na ito, ngunit ilang taon na ang lumipas ng walang tagumpay. Gayunpaman, hindi siya nasaran ng loob. Kung tutuusin, kung ganoon lang kadaling pagsamahin ang tatlong daw, hindi magiging ganoon kaliit ang mga powerhouse ng Triple daw Merging sa Divine Land. 4,710. Pansamantalang isinantabi ni Alvin sina Ellie at Henderson. Alam na alam niya na sa kasalukuyan niyang lakas, wala siyang magagawa. Pagkatapos lamang niyang pagsamahin ang kanyang space daw sa kanyang Limitless Sword daw, at pagsamahin ang tatlong daw, sa kanya magagawang harapin si Ellie at agawin ang Life Creation Chart. Sa oras na iyon, makakaganti na rin siya kay Henderson, na sadyang naghahanap ng gulo sa kanya. Malalim at misteryoso ang space daw. Sa mga nakaraang taon, kinonsulte niya 2 daw merging powerhouse mula sa Surging River Divine Kingdom at Temple of Bitter Sea, ayon sa pagkakabanggit, at nagtanong tungkol sa space daw. Ayon sa dalawa, ang space daw ay kabilang sa pinakamalakas na myriad daw. Sinasabing ang lumikha ng Life Creation Chart ay pinag-isa ang space daw at time daw noon.
May mga bulong-bulungan na isa siya sa iilang makapangyarihang nilalang sa kasaysayan ng Divine Land na nag-isa ng 4 na Dao. Gayunpaman, ayon kina Tenshin at Ares na banal na monghe, ang mga bulong-bulungan ay hindi kailanman napatunayan. Tutal, ang lumikha ng life creation chart ay mula pa noong sinaunang panahon. Nang pumanaw dahil sa katandaan ng lumikha ng life creation chart, ang chart ay inilibing din kasama niya, at naglaho sa mundo. Kalaunan lamang ito muling lumitaw sa mundo nang may makahanap nito. Ang taong nakahanap nito ay ang dating Panginoon ng life creation chart bago pa si Ellie. Siya rin ang langit noong panahong nabubuhay pa ang Void Elder. Nang siya ay tambangan at mapatay, ang life creation chart ay nabasag, na humantong sa pagkamatay ng mga buhay sa life creation chart, na hindi kasing swerte ni na Alvin at ng iba pa. Kahit ang isang taong kasing lakas ng Void Elder ay hindi nakaligtas. Kung tungkol naman kay Ellie, kahit na tinambangan din siya, nakaligtas siya. Bagamat malubhang nasugatan, bahagya lamang nasira ang life creation chart. Hanggat pagsasamahin ko ang Space Dao at ang Limitless Sword Dao, hindi na ako matatakot sa kahit sino sa Divine Land, bulong ni Alvin habang ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pagmamahal at pananabik. Dati siyang hindi matatalo sa life creation chart, ngunit pagkatapos makarating sa Divine Land, nagbago iyon. Bagamat itinuturing pa rin siyang makapangyarihan, mayroon pa ring iba na mas malakas kaysa sa kanya. Kung isasantabi ang mga powerhouse ng Triple Dao Merging, si Alvin ay sa katunayan ay medyo makapangyarihan sa mga powerhouse ng Dao Merging. Marahil ay kakaunti lamang ang mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, dahil sa panghihimasok ni Henderson, ang lakas ni Alvin ay nasa pinakamababa na ngayon sa mga powerhouse ng Dao Merging. Tutal, sa tuwing makikialam si Henderson, ang kanyang lakas ay hihina ng husto. Habang sinusubukan ni Alvin na pagsamahin ang Sword Dao at ang Limitless Sword Dao, sinusubukan naman ni Berting na pagsamahin ang Time Dao at ang Sword Dao. Matagumpay niyang naunawaan ang kanyang Time Dao hanggang sa ika-9 na yugto, ilang taon na ang nakalilipas. Kapag naging matagumpay ang pagsasama, matagumpay niyang pagsasamahin ang Time Sword Dao. Bagamat ang Time Sword Dao ay hindi isang bagong Dao sa banal na lupain, dahil sa matinding kahirapan ng pag-unawa sa Time Dao, napakakaunti lamang ang mga tao sa kasaysayan ng banal na lupain na nakaunawa sa Time Sword Dao. Dahil dito, maituturing itong isang medyo bagong Dao. Kung matagumpay na mapagsama ni Berting ang Time Sword Dao, pangalawa lamang siya sa iilang mga powerhouse ng Triple Dao Merging sa Divine Land. Halimbawa, kahit hindi makialam si Henderson, ang Limitless Sword Dao ni Alvin ay hindi pa rin makakatapat sa Time Sword Dao ni Berting. Ito ay dahil sa kung gaano kabago ang mga Dao. Mas matanda ang mga Dao, mas hihina sila. Sa pagitan ng guro at ng disipulo, sa huli, si Berting ang unang matagumpay na nag-isa ng mga Dao, na nagdulot ng isang nakakagulat na kababalaghan. Ang kababalaghan ay makikita sa malalayong lugar, at ang mga may kaalaman ay nabigla. May matagumpay na pinagsama ang mga Dao. Sus Mariosep. Anong mga Daos ang pinagsama ng taong iyon? Base sa penomeno, isa sa mga Dao ay ang Sword Dao. Gayunpaman, hindi ko matukoy ang isa pa. Talagang misteryoso ito, at mas nakakatakot pa ito kaysa sa Sword Dao. Kasabay nito, nagtipon sina Alvin at ang iba pa at hinanap si Berting pagkatapos ng kanyang tagumpay. Guro, binabati kita. Binati ni Alvin si Berting bago sumunod ang iba. Lahat sila ay pamilya at malalapit na kaibigan ni Alvin, at lahat sila ay natural na nirerespeto si Berting mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Bukod sa pagkamangha, tuwang-tuwa rin sila. Tutal, sa pagdaragdag ng isa pang Dao Merging Powerhouse, mas magkakaroon sila ng mas maayos na posisyon sa Divine Land. Marahil ay maaari silang magtago. Tutal, dati, ang Chen Clan ay walang prinsipyo dahil si Alvin lamang ang isang Dao Merging Powerhouse. Marahil sa pamamagitan ng dalawang Dao Merging Powerhouse, mas magkakaroon ng pag-aalinlangan ang Chen Clan. Salamat sa lahat, nakangiting tugon ni Berting. Pagkatapos, halos hindi niya maitago ang kanyang tuwa habang nakatingin kay Alvin at nagtanong, Little Alvin, maghanap tayo ng lugar para mag-sparring. Guro, hindi na kailangan yan.
Hindi na talaga ako ang kalaban mo ngayon, sabi ni Alvin, umiling at mukhang walang magawa, kung susubukan kong gamitin ang limitless sword daw ngayon, malamang na makikialam si Henderson. Kahit hindi siya makialam, ang limitless sword daw ay tiyak na hindi kasing lakas ng time daw. Ang una ay hindi naman kasing bago ng huli. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Berting at bahagyang nanlamig ang kanyang tingin habang sinasabi, Little Alvin, ngayong nakalusot na ako, bakit hindi natin bisitahin ang Chen clan at bigyan ng babala si Henderson? Pareho na tayong mga makapangyarihang Dao merging ngayon. Hindi na natin kailangang matakot sa Chen clan. Nang makita kung gaano kasabik si Berting na sumugod sa Myriad Mountains, umiling si Alvin at sinabing, Guro, wala nang saysay. Kahit walang mangyayari sa atin, wala rin tayong magagawa. Tutal, ang angkan ay may kapangyarihang magsanib ng triple daw. Hintayin muna natin na mapagsama ko ang 3 daw bago natin sila bisitahin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.